Ang babaeng nakasilip sa bintana. Sa isang liblib na baryo sa Quezon, may isang abandonadong bahay na kinatatakutan ng lahat. Ayon sa mga matatanda, gabi-gabi ay may babaeng sumisilip sa bintana nito, maputla, duguan ang mukha, at tila laging umiiyak. Walang nagtatagal sa harap ng bahay. Ang mga aso'y tahol ng tahol. Ang mga ilaw sa poste ay kusaraw na mamatay kapag ikaw ay lumapit. Ang pangalan niya ay Luna. Noon siya'y isang guro sa baryo. Tahimik ang buhay niya hanggang sa isang gabi ng Nobyembre. Pinasok siya ng mga hindi pa rin nakikilalang lalaki. Nang matagpuan ang kanyang bangkay, halos di na siya makilala, wasak ang mukha, at ang huling bakas ng dugo ay paakyat sa kwarto, sa mismong bintanang pinagsisilipan niya ngayon. Ilang buwan matapos ang kanyang libing, nagsimula nang may marinig na ungol sa gabi, yabag na para bang may palakad-lakad sa itaas ng abandonadong bahay. Ang mga dumadaan ay sinasabing nakakarinig ng bulong, "Tulungan mo ko, masakit, masakit." Isang grupo ng kabataan ang nagtangkang pasukin ang bahay bilang hamon sa isa't isa. May dala silang kamera at isa sa kanila ang nag-live sa social media. Sa video, maririnig ang tawa nila sa umpisa, pero matapos ang ilang minuto, nag-iba ang tono. Isa sa kanila ang biglang napasigaw. May babae sa salamin, tumatakbo. Nagpanik ang grupo. Nang marating nila ang pintuan, hindi na ito mabuksan. Sa video, bago ito tuluyang maputol, makikita ang isang babae sa sulok ng kwarto, nakaputi, duguan ang buong katawan, at unti-unting nilalapitan ang kamera. Kinabukasan, natagpuan ang mga kabataan, buhay, pero walang kibo. Para silang lantang gulay at paulit-ulit lang ang kanilang sinasabi. Nakasilip siya. Nakasilip siya. Di siya matahimik. Mula noon ni Isay walang nagtangkang muling lumapit sa bahay. Ngunit kung ikaw ay mapapadpad sa baryong iyon sa isang gabing madilim, huwag kang titingin sa bintana ng lumang bahay. Dahil baka makita mo siya. At kapag nagtama ang inyong mga mata, hindi ka na makakatulog kailanman.